Mahal kong Sir Jock, ako po si Mariel, 19 na taong gulang at isa pong kasambahay mula pa noong high school. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwentong ito hindi para manakot, kundi para magbabala. Kasi minsan, akala natin ang kasamaan ay laging galit, sigaw o dugo. Pero may mas matinding anyo nito. Yung tahimik lang, pero buo ang paniningil. Nangyari ito taong 2023 nang mahire ako ng isang pamilyang Del Rosario sa Silay, Negros Occidental. Ang trabaho ko, bantayan ng malaking bahay nila at alagaan ng lola nilang si Aling Purifikasyon. Bedridden na at hindi na makapagsalita. Ang sabi nila, stroke daw ang dahilan. Pero mula pa lang sa unang araw ko, alam ko nang may mali. Ang bahay ay malaking mansyon na gawa sa kahoy. May mga antikong gamit at matagal nang walang ibang nakatira kundi si Aling Puri. Si Sir Manuel, apo na matanda lang, ang pumupunta tuwing weekend para magbigay ng pagkain at allowance. Ako lang ang tao ron tuwing weekdays. Walang kuryente sa ilang bahagi ng bahay. Ang master's bedroom, kung saan nakahiga si Aling Puri, ay may mabigat na amoy. Parang pinaghalong insenso, bulok na dahon, at usok. At sa likod ng bahay, ay may isang malaking punso na may pugad ng bubuyog. Sabi ni Sir Manuel, wag na raw akong makialam doon. Hayaan mo na lang, sabi niya. Matagal na yan dyan. Sa mga unang gabi ko, normal pa, tahimik, maliban sa huni ng kuliglig. Ngunit pagsapit ng ikalawang linggo, nagsimula na ang kakaiba. Habang pinapalitan ko ang diaper ni Aling Puri, napansin kong may gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Parang may mga maliliit na bagay na dumadaloy. Nagkamot siya ng leeg at doon ko nakita isang maliit na bubuyog ang lumabas sa butas ng kanyang balat. Muntik na akong mapasigaw. Lola, may sugat kayo, sabi ko. Pero hindi siya tumugon. Imbes ay tumulo ang luha sa mata niya. Kinagabihan, habang natutulog ako sa maliit na silid, katabi ng kwarto ni Aling Puri, narinig ko ang pagaspas ng mga pakpak. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi daan-daan. Sa una, akala ko panaginip lang. Pero nang bumukas ang ilaw sa labas ng silid ng kusa, tumayo ako at sumilip. Sa hallway, may itim na aninong hugis tao. Pero ang katawan ay puno ng gumagalaw na insekto. Nakatayo siya sa harap ng kwarto ni Aling Puri. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. At sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang tila sigaw. Pero hindi nanggagaling sa bibig ng tao. Isang matinis na huni, parang sigaw ng mga bubuyog. Kinabukasan, tinawagan ko si Sir Manuel. Sabi ko, baka kailangan ipagamot muli si Lola. Pero ang sagot niya, wala nang gamot para sa sinumpa, Mariel. May nangyari sa lola ko bago ka pa isinilang. Hindi siya stroke victim. Mambabarang siya noon. Isa sa pinakakilalang albularyo dito sa Silay. Pero tinamaan siya ng matinding ganti.
Binarang din siya ng isang babae na nawalan ng anak sa ginawa ni Lola. Hindi ako makapagsalita. Matagal na naming hinahanap ang kasambahay na tatagal sa kanya. Ikaw na ang pang-anim. Yung iba, nagsisigaw, nagkakasakit, o nawawala. Sir Job, gusto ko na sanang umalis noon pa lang, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit tuwing iniisip kong umalis, may parang malamig na hininga na bumubulong sa akin tuwing gabi. Walang aalis hanggang hindi natatapos ang bayad. Noong isang gabi, nakita kong puro pantal ang likod ko, parang kagat ng insekto, at may isang sugat sa aking hita na parang kinagat at ginapangan. Sa panaginip ko, nakita kong ako na ang nakahiga sa kama ni Aling Puri. Ako na ang may mga bubuyog sa katawan. Nagising akong umiiyak. Pumunta ako sa simbahan ng Silay. Isang matandang madre ang kinausap ko. Nang sabihin ko ang pangalan ni Aling Puri, bigla siyang nanahimik. Hindi mo na siya maililigtas, iha, sabi ng madre. Pero baka ikaw pa. Ipinayo niyang magsindi ako ng kandila, magdasal ng orasyon, at huwag makipag-usap sa mga aninong lalapit sa akin, kahit anong mangyari. Pagbalik ko sa bahay, tumambad sa akin ang di ko inaasahan. Patay na si Aling Puri. Nakatirik ang mga mata, nakabuka ang bibig, at lumalabas pa rin ang isang huling bubuyog. Ang buong katawan niya ay natatakpan na ng pantal, sugat, at tila binutas ng daan-daang kagat. Nagtawag ako agad ng ambulansya. Dinala ang katawan. Pero Sir Job, sa mismong gabi ng burol niya, habang nagsisindi ako ng kandila sa altar ng bahay, bumukas mag-isa ang pintuan ng kanyang kwarto. At mula sa dilim, nakita ko ang itim na anino muli. Wala na si Lola, pero ang espiritu ng mga bubuyog, ang sumpa, at ang multong nilamon ng galit ay nanatili. Umuwi ako sa probinsya pagkatapos ng burol. Hindi na ako bumalik sa bahay na yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasara ang sugat ko sa hita. At gabi-gabi, tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig akong paang dumadapli sa sahig sa labas ng kwarto ko. Sir Job, hindi lahat ng matanday kawawa. Yung iba, multo ng kasalanang kailan may hindi nagbayad. Sir Job, alam ko pong marami ng kwento ang tungkol sa mga multo, tikbalang, o kung ano-anong nilalang. Pero ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay kakaiba. Kasi ang kalaban dito ay hindi halata. Hindi nakakatakot sa una. Hindi umaatake agad. Tahimik siya, malambing, at para bang gusto mong alagaan. Isang bata. Pero hindi siya bata, Sir Job. Duwende siya. At hindi ko agad nalaman. Hindi ko nalaman hanggang huli na ang lahat.
Ako po si Rika, 26 na taong gulang, tubong Cavite, at nakatira sa Mandaluyong bilang kasambahay ng isang single mom na si Ma'am Janine. May isa siyang anak na lalaki, si Nathan, 5 taong gulang. Mabait si Ma'am Janine. Lagi siyang gabi kung pumapasok. Call center agent kasi. Kaya ako nakatira sa bahay tuwing gabi kasama si Nathan. Wala akong reklamo. Madaling alagaan ng bata. Tahimik lang siya, masunurin, at hindi pala iyak. Pero isang gabi, habang nagpapakain ako kay Nathan, bigla siyang tumingin sa akin at nagtanong, "Ate Rika, pwede ba tumira si kuya sa kwarto ko?" "Anong kuya, Nathan?" "Yung kausap ko sa ilalim ng kama. Mabait siya." Napangiti ako. "May imaginary friend ka?" Tumango siya. "Hindi siya imaginary. Duwende siya." Akala ko, nagbibiro lang siya. Bata eh, mahilig mag-imbento. Pero sa sumunod na gabi, habang natutulog ako, may narinig akong tunog ng laruan sa sala. Pagtingin ko, si Nathan ay tulog pa rin sa kama. Pero ang sulok ng kwarto ay may maliit na batang nakaupo. Parang 5 taong gulang din siya. Pero mas maitim ang balat, malalaki ang mata, at wala siyang paa. Hindi ako agad kumilos. Binuksan ko ang ilaw. Wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko si Nathan kung anong itsura ng kuya niya. Malaki ang mata. Tapos ang likod niya may bukol. Pero mabait siya, sabi niya. Hindi mo siya dapat takutin. Gusto niya lang maglaro. Napakagat ako ng labi. Hindi ko alam kung anong klaseng laro ang gusto ng ganoong nilalang. Habang tumatagal, napansin ko ang pagbabago kay Nathan. Mas tahimik siya. Mas mabilis magalit. Tuwing aalis ako para bumili ng ulam, may mga gamit sa bahay na gumagalaw mag-isa. Isang beses, pagbalik ko, nakita ko ang mga stuffed toy niya. Lahat nakatayo sa isang linya. Lahat nakatingin sa isang direksyon, sa ilalim ng kama. Nang tanungin ko siya kung sino ang gumawa nun, sinabi niyang, "Si kuya. Gusto niyang maglaro ng huli ka mamayang gabi." At sa gabing iyon, Sir Joe, nang mag-brown out bigla sa buong unit, nakita ko sa bintana ang refleksyon ng isang maliit na nilalang na nakadikit sa kisame. Nakatawa. Hindi siya tao. Hindi rin multo. Pero may anyo siya ng bata. Isang duwendeng bata na nagtatago sa anyo ng inosente. Nagpabless ako ng bahay kinabukasan. Dinala ko si Nathan sa simbahan. Pero nang bumalik kami, nakita ko ang buong kwarto niya ay may mga nakaukit sa pader. Mga hugis ulo ng bata. May mahabang tenga at may mga salitang hindi ko maunawaan. Parang lumang baybayin na halong Latin. Nag-text si Ma'am Janine, "Rika, baka stress lang. Wag mo na masyadong intindihin. Bata lang yan." Pero hindi, Sir Joe. Dahil isang gabi, habang naguhugas ako ng pinggan, may narinig akong mahinang boses sa tenga ko.
Umalis ka na bago kita palitan. Paglingon ko, walang tao sa likod ko. Pero pagbalik ko sa kwarto, wala si Nathan. Hinanap ko siya. Lahat ng sulok, lahat ng kisame, cabinet, ilalim ng kama. At nang walang-wala akong makita, napaupo ako sa sahig, umiiyak, nananalangin, hanggang sa marinig kong mahinang tawa sa ilalim ng kama. Hindi tawa ng bata, kundi parang matandang pilit nagpapakabata. Pagdukwang ko sa ilalim, may mga mata akong nakita. 6, maliit, matingkad, at mula roon, lumabas si Nathan, nanginginig, basang-basa, at may mga marka ng kuko sa kanyang mga braso. Dinala ko siya sa ospital. Sabi ng doktor, mukhang self-inflicted. Pero hindi. Alam kong hindi siya ang gumawa nun. Siya lang at ako ang nasa unit. At siya'y nakatago. May gumugulo sa kanya. Nang makauwi kami, bigla siyang yumakap sa akin. Ate Rica, ayoko na sa kanya. Sino? Tanong ko. Yung duwende, sabi niya. Palitan niya ako para hindi ka na mahirapan. Gusto niyang maging ako para ikaw ang maging nanay niya. Sir Job, halos mabaliw ako sa sinabi niya. Pinuntahan ko ang isang albularyo sa Pasig, si Mang Kaloy. Nang ikinuwento ko ang nangyayari, bigla siyang natahimik. Hinawakan niya ang isang maliit na salamin at binasag ito sa harapan ko. Matagal ko nang naririnig ang kwentong yan. Duwende na nagnanakaw ng katauhan. Kapag may paborito siyang tao, gusto niyang palitan ang mahal mo para siya ang mahalin mo. Ano pong gagawin ko? Tanong ko habang umiiyak. Umalis ka. Iwan mo ang bahay. Pero bago ka umalis, harapin mo siya. Sabihin mong hindi mo siya mahal. Sabihin mong hindi siya bata. Kinabukasan, nagsindi ako ng kandila sa lahat ng sulok ng bahay. Sa gitna ng sala, tumayo ako at sumigaw. Hindi ka bata. Hindi ikaw si Nathan. Hindi kita mahal. Biglang lumamig ang paligid. Lahat ng ilaw namatay. At sa pintuan ng kwarto ni Nathan, unti-unting lumabas ang bata. Pero ngayong malinaw na ang mata ko, nakita ko ang tunay niyang anyo. Maliit, mabangis, magaspang ang balat. Nakangisi pero hindi masaya. At sa likod ng katawan niya ay may baluktot na gulugod. Isa siyang panggap na duwende. Nagpapanggap, naghahanap ng atensyon, ng pagmamahal. Lumapit siya sa akin. Pwede pa rin akong maging anak mo. Pero sumigaw ako. Hindi ka tao. Umalis ka. At bigla siyang nawala. Waring binunot mula sa hangin. Si Nathan, tulog sa kwarto. Wala nang marka. Wala nang anino sa ilalim ng kama. Nang dumating si Ma'am Janine, sinabi ko ang lahat. Umiyak siya. Hindi siya naniwala agad. Pero mula noon,
Pinabless na niya ang buong unit. Lumipat din sila ng kondo makalipas ang 2 linggo. Ako? Umuwi na sa amin. Hindi na ako kumuha ulit ng trabaho sa syudad. Ayoko nang sumubok. Ayoko nang makita ng bata na hindi talaga bata. Magandang gabi, Sir Joff. Ako po si Lenlen. 33 taong gulang. Galing Caloocan. Nagtrabaho ko bilang kasambahay ng isang pamilya na may rest house sa may Tanay Rizal. Malapit sa paanan ng bundok, kung saan palaging malamig ang hangin pero mainit ang pakiramdam na para bang may laging nakatingin. Hindi ko akalain na ang simpleng pag-aalaga ng bahay ay mauuwi sa panaginip ng isang matandang puno. Nilalang na nakatali sa lupa at mga pag-uusig ng isang galit na diwata. Ito ang kwento ko, Sir Joff. At sana matapos mong basahin ito. Taong 2022, napunta ako sa kanila. Ang pamilya Ariola ay may bagong rest house. Bagong gawa ang bahay. Modernong disenyo pero itinayo sa dating lupang pinabayaan ng halos 50 taon. Sabi ng arkitek, dati raw itong sakahan pero binili ng mag-asawa't ginawang lugar para sa weekend retreats nila. Ang trabaho ko, tagalinis ng bahay, tagabantay tuwing wala sila, at tagapangalaga sa hardin sa likod. Pero may isang bahagi ng bakuran ang bawal linisin. Isang lumang punong balete na hindi nila pinagalaw. Nakatayo yon sa pinakadulo ng bakod. At kahit anong dami ng damong tinabas ko, laging may tumutubo ulit palibot sa punso nito. No touch ha, sabi ni Sir Anton. Pinilit pa namin putulin yan noon. Pero lahat ng manggagawa namin nagkasakit. So ayan, iniwan na lang namin. Pang-aesthetic na lang kuno. Tumawa sila. Ako, napatingin lang. Kasi habang nakatayo ako sa lilim ng balete, parang may mga mata sa mga sanga. At ang mga ibon, hindi lumalapit sa puno. Sa mga unang linggo, tahimik ang lahat. Pero tuwing gabi, lalo na kung may buwan, naririnig ko ang kaluskos sa bubong. Kahit wala naman pwedeng makasampa doon. At minsan, sa bintana ng kwarto ko, may nakadikit na kamay. Puti. Mahaba ang daliri. Pero pagdungaw ko, wala namang tao. Isang gabi, habang nililinis ko ang beranda, may narinig akong iyak ng babae. Hindi sigaw, hindi hikbi. Iyak ng isang taong nawalan. Kasunod na gabi, habang naguhugas ako ng mga pinggan, nakita ko sa bintana ang refleksyon ng isang babaeng nakasuot ng puti, may korona ng dahon at nakalutang sa lupa. Kinabukasan, tinanong ko ang kasambahay sa kabilang property. Matanda na siya, si Aling Baby. Dati, may naninirahan dyan, isang pamilya ng mga taga-bundok. May anak silang babae, maganda raw, sobrang ganda. Pero isang araw, bigla silang umalis. Wala nang nakakita sa kanila, sabi ng matanda. Hindi raw sila tao, mga engkantado. Yung puno,
Doon daw nakatali ang diwata. Bawal galawin. May kasunduan niyan noon. Hindi ako naniwala agad, Sir Joff. Pero isang gabi, habang tulog ako, nanaginip ako ng kakaiba. Ako raw ay nakatali sa balete. Ang mga kamay ko'y lumalalim sa ugat. At may boses na paulit-ulit na sinasabi. Pinutol nila ang saksi. Pinalitan nila ang lupa. Kailangan nilang bayaran. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. At sa palad ko, may bakas ng lupa. Mabuhangin. Basang lupa. Sa sumunod na linggo, nagsimula ang mga insidente. Nahulog ang chandelier sa sala nang walang hangin o lindol. Ang tubig sa gripo ay naging mapula, kulay kalawang, pero walang bara. At ang mga halaman sa harap ng bahay, natuyo ng sabay-sabay kahit umuulan. At ang pinakamatindi, na aksidente ang panganay na anak ni Sir Anton. Tumilapon ng sasakyan sa gilid ng daan kahit diretso ang kalsada. Walang preno, walang dahilan. Nang bumalik sila ng asawa niya sa rest house, sinisi nila ang bad luck. Pero nang gabing iyon, nakita kong nakatayo si Ma'am Ariola sa labas. Nakatingala sa balete. Umiiyak. Hindi niya ako nakita, pero narinig ko ang sinabi niya. Patawad. Akala ko hindi na totoo ang kasunduan. Kinabukasan, wala na sila ulit. Ako na lang ang naiwan. At habang nililinis ko ang gilid ng rest house, may napansin akong piraso ng kahoy na tinabunan ng damo. May mga ukit, parang panata. At sa gitna nito ay may nakaukit na pangalan. Diwata ng gabi, tagapangalaga ng lilim. Muli kong naalala ang panaginip ko. Muli kong naalala ang babaeng may korona ng dahon. Sinubukan ko magsindi ng insenso. Nagdasal. Naglagay ng alay, bulaklak, gatas, asin. Lahat ng natutunan ko sa mga matatanda sa Caloocan. Pero habang ginagawa ko ito, nagbago ang hangin. Lumamig. Tumigil ang mga insekto. At bigla akong naamoy ang bulok na dahon at nasusunog na ugat. Pagharap ko sa puno, nakatayo na ang diwata. Nakalutang. Mahaba ang buhok. Wala siyang mata. Pero umiiyak siya. Hindi pa sapat ang alay. Gusto ko ang dugo ng pamilya. Aniya. Tumakbo ako papasok ng bahay. Isinara ang lahat ng pinto. Tumawag ako kay Sir Anton. Umiiyak ako sa tawag. Sabi ko, may nilalang dito. May kasunduan kayong sinira. Kailangan niyo bumalik. At sa gabing bumalik sila, huli na ang lahat. Nasaksihan ko mismo, Sir Joff. Sa gitna ng hating gabi, habang bumubuhos ang ulan, may lumabas mula sa balete. Isang nilalang na hindi ko kayang ilarawan ng buo. Babae, pero hindi tao. Ang balat niya ay parang gawa sa mga dahon, ugat at sanga. Ang buhok niya ay parang anino. Siya ang diwata. At sa isang iglap, bumuka ang lupa sa paanan ng rest house.
Humagulgol si Ma'am Ariola. Nahulog si Sir Anton. Nagsisigaw. Pero walang nakarinig sa kanila maliban sa akin. Pagsapit ng umaga, wala na ang balete. Wala na rin ang rest house. Ako na lang ang naiwan. Ngayon, nakatira ako sa kamag-anak ko sa Laguna. Tahimik na. Pero gabi-gabi, sa panaginip ko, naririnig ko pa rin ang boses ng diwata. Sa bawat lilim ng balete, may tanikala ng panata.